Nasa linya na po natin si Captain Noemi Girao, ang kayabyab. Siya po yung tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Gaya po ng ating nakuhang update kanina, ay medyo ngayon po ay nagsisimula na yung observation pa lang muna. Parang isinasaalang-alang nila yung sitwasyon muna ng lugar ng pinaghagisan o pinagtapunan ng 20, ilan ba lahat yan? 34 na mga sabungero. Diyan po sa lugar ng Talisay. Okay, nasa linya na po natin kung ano na po ang update mula kay Captain Noemi Girao Kayabyab, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Captain Kayabyab, dito po sa Senyor Balita. Salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon, Senyor, at sa ating pong mga tagapakinig po. Okay, ngayon po, ano po yung update natin ngayon sa ginagawa hong observation? Ngayon pa lang, wala pa hong pumunta sa ilalim ng tubig, di ba? Wala pa ho. Tama po yan. Tama po kayo, Senyor Ray. So, ngayon nga po ay nag-start na po mag-conduct ng site assessment itong ating mga technical divers, kasama po ang DOJ at ang CIDG po. So, ngayon po, sinecheck na po natin yung magiging area of operations po natin. Of course, medyo malawak po ang ating operating area, so kailangan meron pong at least background po on how our technical divers will conduct its first diving operation tomorrow. So nakaready na rin po ang ating mga equipment, and our advanced equipment is now in mobilization. So for this operation, we will be definitely using advanced technologies. Naka-standby na rin po ang ating UAV, yung Unmanned Aerial Vehicles po natin, and ROV. And we have two teams as of the moment of technical divers present in the area conducting a site assessment. And yun po, we're just waiting. Yes. Okay. Opo. Captain, Kapitan, pag sinagsabi natin yung mga equipment, can you tell us anong mga equipment na yan na masasabi natin high-tech ho ba yung equipment na yan para at least ma-detect ng ating mga Coast Guard na pupunta sa ilalim ng tubig? Alam niyo naman kasi tubig yan eh. Takot ako sa tubig eh, dahil hindi ako marunong lumangoy. Pero paano nila, ano yung equipment na yan natin? High-tech bang equipment yan, ma-detect? Meron ba ng katulungan yan para doon sa mga divers natin na ma-detect nila yung hinahanap nila? Yun. Tama po yan, Senior Ray. Ito po ang mga equipment na makakatulong po sa atin since medyo malalim nga po yung Taal Lake. So meron po tayong remote operated vessel. Vehicle ginamit rin po natin ito sa mga previous operations po natin. And to check also yung to conduct aerial survey as well, we have the UAV, yung mga drones po natin. So aside doon sa ating mga technical divers na gagamitin po natin during the diving operation, we have this advanced equipment that we support during the operation. Okay, interesado ako doon sa sensor. Dahil yung sensor, para po yun ang magde-detect ko, mayroon bang mga buto dyan, di ba? Sila ang eto. Para doon ang pupunta yung mga maninisid natin ng mga Coast Guard, di ba? Tama po yan, Senyor Ray. Hindi yung basta na lang sisid ka lang ng sisid, wala namang nadidetect kung alin ang sisirin mo. Ang kagandahan mo niyan, may sensor pala, at talagang kumpleto kayo ha. May sensor, meron drone, kumpleto, at bali susunod lang tayo doon sa kung ano dinidetect ng equipment. Tama po ba? Yes po, kung anong makikita. But again, since medyo malawak po yung ating operating area, mas maganda po na meron mga identified location. And for us also to fully utilize yung ating mga resources na meron tayo ngayon. And aside to that, Senior, of course, yung safety ng ating mga technical divers. Opo. Ito po ba mga equipment nito? Kasi kung na po bang pinaiiral ngayon o in-operation na o bukas pa ninyo isasagawa? Nasa staging area na po yan ngayon, Senior Ray. Yes. So ngayong araw po ay site technical assessment po muna ang ginagawa natin. So if the weather permits tomorrow, then our technical diver will commence the diving operation. Ayun. So after siguro, kung ano yung makikita nating report ng nitong sensors na ito, nitong mga equipment na ito, yun ang pagbabasihan ng ating mga divers kung saan sila pupunta. Tama po ba? Tama po yan, Senior Ray. Tama po yan. Ibig sabihin, hindi masasayag yung pagpunta na at pagsisid natin na walang kapararakan sapagkat meron ng ituturo ang sensor kung alin ang pupuntahan ninyo.
Ganun yun. Tama po yan. Kailangan po ating i-maximize yung ating time po. So kung medyo malawak po yung area, Okay. so medyo tatagal, yun po yung magiging consequence niya. That's why we have this kind of advanced equipment to help us, our technical divers during their dive operations po. Captain, until tomorrow ba, mayroon na tayong may makukuha ng mga information o inputs ang ating mga divers na ito ang area na pwede niyong puntahan? We are hoping na mayroon tayong identified location. Okay. So, yan din ang inaantay po natin ngayon, Senior Ray. So, magpaganda na meron kahit pa paano maibibigay na location sa atin. But I believe meron na rin a coordinating meeting na nangyari kanina. So, we are just waiting for the official instructions as to where specific location our diving operations will start po. Okay. Anong oras po bukas magsisimula po in case? Bukas? Umaga din, no? Yes, umaga po kasi talaga pong ima-maximize natin yung ganda po ng panahon. So again, Senior Ray, yung ating diving operations bukas ay nakadepende rin po sa weather. And of course, alam naman po natin lahat na ang Taal na yon ay naka-alert level 1 pa rin po. So isa po yan sa mga kino-consider po ng ating mga divers before po sila lumusong doon sa Taal po. Ang Taal nga pala, level pa rin ngayon. Naghahalo yung ano natin, yung weather natin sa bagyo, tapos pati pa yung pagsabog ng Taal Volcano dahil nga nasa level 1 pa rin tayo, di po ba? Okay. Tama po yan. Tsaka kino-consider po natin kung klaro po ba sa ilalim ng tubig. So yun po yung mga factors po. So the weather really is part of the the component po before the diving operation. Okay, thank you so much. Well done. Well said, Captain, sa pagbibigay danyo sa amin at nanaman namin kung anong mga gagawing pinakadetalyeng operation tomorrow regarding dito sa patuloy na paghahanap sa nawawalang mga sabongero since 2021. Ang tagal na ho. Talaga. Sana, Captain, merong maging positibong resulta itong gagawing pagsisikap ng ating mga Coast Guard bukas. Salamat po. Yes, Senyor, maraming salamat po sa pagdindin. Mga kaibigan, si Captain Noemi Girao Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.